ating pananampalataya kagaya ni David at ang ginamit natin ay pangalan ni Jesus, panalong-panalo tayo. Hindi natin sasabihin na baka hindi ko kaya to. Kasi pagka malaki yung pananampalataya mo, hindi mo makikita sarili mo. Ang nakikita mo, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Hindi ikaw. Hindi mo makikita yung kalagayan mo na mahina ka lang. Hindi mo makikita yung kalagayan mo na kulang ka sa pinag-aralan. Hindi ka matalino, hindi ka talentado. Hindi mo makikita yung ang makikita mo, ang Diyos na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Hallelujah. Kaya ganyan po kahalaga na dapat yung ating pananampalataya, palakasin natin ng palakasin, mga kapatid. Dahil ito po ay makapagbibigay ng solusyon sa lahat ng problema. Pananampalataya. At kung bakit maraming Kristiyano nagpa-backslide, lulubog nilitaw sa paglilingkod sa Panginoon, hindi sumusunod sa Diyos dahil pananampalataya ang dahilan. Hindi lumalago. Hindi lumalalim. Hindi lumalakas yung pananampalataya. The same as usual na pananampalataya. Alam niyo sa akin, sinasabi ko ito noon. Nung nakita ko po ang kahalagahan ng pananampalataya, nag-focus po ako doon. Ang sabi niya doon sa, nabanggit ko kanina sa Hebrews chapter 11 verse 6. And without faith, it is impossible to please God. Aba, sabi ko, kapag ka pala maglilingkod ako sa Panginoon kahit ilang taon, pagka yung pananampalataya mo ay hindi lumalago, hindi pala malulungkot ang Diyos sa buhay mo. So, ginawa ko, nag-focus ako. Ginawa ko kung anong dapat kung gawin para lumago yung aking pananampalataya. Yun po ang tanong ngayon, how to strengthen our faith? Paano po natin palakasin yung ating pananampalataya? Simple lang naman yung laging sinasabi, read your Bible and pray every day. And you grow in faith. At kung nais natin, mas madali pa yung ating paglago sa pananampalataya, samahan natin ang fasting. Kahit paminsan-minsan. Hello? Dapat i-absorb natin ito na seryoso na mensahe nito. At yun yung ginawa ko, every day talagang nag-focus ako. Binasa ko ng binasa ng ating Bible. Nag-pray ako ng nag-pray. Nag-ayuno ako ng nag-ayuno. Kaya sabi ng mga kasama ko noon, tignan mo baka malagpasan sila. Biniro ako ng gano'n Sabi ko, mas mabuti ang ginagawa ko kaysa sa ginagawa niya. I know. At kung bakit ko ginawa yun, kasi talagang na-break yung heart ko Doon sa salita ng Diyos na, without faith, it is impossible to please God. Talagang tumagos sa puso ko yun Kaya ako gumawa ng hakbang para palaguin yung aking pananampalataya.
Kaya sabi ko kanina, maging honest po tayo. Kung alam natin na yung ating pananampalataya mahina, do something para lalakas yung pananampalataya ninyo. Mag-sacrifice naman kayo kahit na ilang oras lang sa kada araw. Sacrifice naman ninyo na magbasa ng Bible, mag-meditate, unawain ang salita ng Diyos, pakainin yung inyong espiritu, yung inyong pananampalataya ng Word of God. Mag-sacrifice tayo na magbigay ng oras para manalangin, magipag-fellowship sa Diyos, manatili sa presensya ng Diyos sa bawat araw. At kung kaya natin, yung ko pa sinasabi, mag-ayuno tayo. Ito yung panahon na talagang seryosohin natin yung pagpapakalago natin ng pananampalataya. Kasi pagka hindi natin ginawa ito, kailan natin gagawin eh? Nasa panahon tayo ng paghihintay natin ng rapture. Anytime mararapture tayo nito. Kailan natin gagawin pagka nandyan na? Muli na. At hindi ko sinasabi na pagka hindi nyo ginawa, ay hindi kayo mararapture, hindi po yun. Ang topic natin, yung palaguin natin, patatagin natin yung ating pananampalataya. At dapat meron tayong concern na palaguin ang ating pananampalataya sapagkat dito po nakasalalay ang tagumpay natin bilang isang Kristiyano sa lahat ng susuunin natin sa buhay, sa lahat ng ating paglilingkod sa Panginoon. Pagka matatag ang pananampalataya mo, mas advantage ka kaysa yung mahina sa pananampalataya. Pagka mahina ang pananampalataya mo, sige. Kung hayaan mong ganyan ka, mahina ang pananampalataya mo, lulubog-lulog ka sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka stable na mainit sa paglilingkod sa Panginoon. Nasa tayo yan. Kung gusto mo. Maraming tayo ng Diyos sa ating sa araw na ito. Nais ng Panginoon, mga kapatid, na palakasin at palakasin natin ang ating pananampalataya. Kung nandun tayo sa side na nagpapalakas tayo sa ating pananampalataya, tuloy. Huwag tayong bumitaw doon. I-continuous natin doon. At kung wala tayo doon, dapat lumagay tayo roon. Amen? Huwag natin hayaan na manatili tayong mahina sa pananampalataya. Dapat dito sa Langin Central Church, dito sa Papa, walang mahinang pananampalataya. Wow, diba ang ganda yun? Lahat tayo walang mahina sa pananampalataya. Lahat tayo mainit, maapoy. Lahat tayo matatag sa pananampalataya. Na pagka meron tayong pangangailangan eh, saan natin kukunin? Paano yung ganito? Paano yung... Ang sigaw natin lahat is, God will provide. Amen. Hindi maganda yun. Kahit na may pagsubok sa pananampalataya, isa lang ang sigaw natin, magpapatuloy ako maglingkod sa Diyos anuman ang mangyari. Amen. Hindi ba maganda yun? Kahit umulat, bumagyo, umaraw, anumang panahon eh, nananatili tayong lahat na mainit sa paglilingkod sa Panginoon. Determinado tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba maganda yun? Kung gano'n, wala nang kukunti, tapos dadami, kukunti na naman. Pag maraming programa sa church, maraming outing, dadami. Pagka may outing, puno yung truck. Nang nakasakay, pero pagdating sa church, kukunti. Wala nang ganun. Lahat ng Sunday, pagka matatag tayo lang sa pananampalataya, laging puno ang church, laging maraming amen. Amen. Walang absent ng absent. Walang dahilan, wala nang maraming dahilan. Wala nang nagsasabi na, Lord, kasi mahalaga to eh. Kasi mahalaga to eh. Kailangan gawin ko muna to. Wala nang ganun. Yun ang nais ng Diyos kung
desire natin na sumunod sa Panginoon, kung mahina pananampalataya mo, mahihirapan ka. Dahil wala kang abilidad, wala kang kakayahan na sumunod. Dahil walang ibang nakapagbibigay ng ability na sumunod sa Diyos, kundi ang pananampalataya lamang. Ang matatag na pananampalataya. Wala nang iba. Kaya dapat kung ano man yung laman ng puso natin na down, takot, pag-aalinlangan, ano man yan, dapat mapalitan ng pananampalataya. Matanggal lahat. Mapalitan ng pananampalataya. Para yung puso ng bawat isa na naglilingkod sa Panginoon ay puno-puno ng pananampalataya. Yun po ang nais ng Diyos, mga kapatid. Kaya, inuulit ko, isip natin ang usahin ng Diyos ng seryoso. Sana ganun na. Hindi lang yung narinig natin pagkatapos wala. Luto natin. Nung hindi dapat ganun. Kung totoo ang Kristiyano, kung nakarinig ka ng mensahe at naunawaan mo, you must do something to respond, para mag-respond sa mensahe na yun. Maliwanag naman yun. Hindi na kailangan ulit-ulit. How to strengthen your faith? Read your Bible, pray, pray. We must do kung kaya natin. Yun lang naman. Simple. Okay. Pagka ginawa natin, wala tayong pupuntahan kundi kumakas na tumangan. Yan po ang design ng Diyos sa bawat isa natin. Lumakas at lumakas ang ating pananampalataya. Sapagkat ibig po ng Diyos, mga kapatid, na sa kanyang pagdating sa oras ng rapture, dapat malatnan na tayo sa iyong ating pananampalataya.